Washing machine detergent may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macabenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tips para mapakinabangan ng mga lumang maong na pantalon. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa levistrauss.com, ang mga lumang maong pwedeng maging isang bag. Bukod pa riyan dahil sa kapal ng tela nito ay maganda rito na gawing isang rag o basahan. Maging extra creative at pwede ka rin makagawa rito ng isang sapatos gaya ng loafers. Para naman sa isang gadget, pwede itong maging
pouch. Isa rin magandang gawin dito, lalo na sa parte ng bulsa, ay gawin itong pot holder. Sakto! At maipapasok mo pa ang iyong kamay. Maging extra creative at pwede mo rin itong magamit bilang pang-disenyo sa inyong wall. At panghuli, para naman sa iyong baby, bakit hindi subukang gumawa ng bib gamit ang iyong napaglumaang malalambot na maong? This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? But if it's raining in Manila, hindi kita maririnig. Kaya mo, nanginginig. So I'll be waiting in Manila kahit di ka nababalik. Maulan ba? Maulan, kuya. Isang maulang hapon Pilipinas. Ako po si Delia Macalma. At sa pangalan po ni Miss Thea Petrocarpuz, ito naman si Wina Pearl Hesoro. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday and it's swell day. At 31 ng buwan ng Hulyo. Aba, matatapos na ang July. Pipila siya na naman isang pahina ng ating kalendaryo. At sa ating mga headlines, oil price rollback asahan daw sa susunod na linggo. Totoo ba ito? Wow! Ang laki na rollback. Sa diesel, tumataginting na 50 centavos. At sa gasolina, tumataginting na 80 centavos daw po ang rollback. Dole at korte kinalampagas sa pinigilang 85 pesos na aumento sa sweldo. Health workers nag-flush mob at noise barrage. Department of Labor and Employment sa mga employer huwag bawiin ang nadagdag sa sweldo ng mga empleyado kahit meron pang TRO mula sa
Pasig Regional Trial Court. Judge Achilles, ha? KJ ka talaga, ha? Ayan, baka kasong ka ng ignorance of the law. Ayan, wala ka daw jurisdiction dito. Ilang politiko mo naman nabuking na nakakalibre ng kuryente sa mga electric cooperative. Ayon yan sa NEA. Patutsada naman ni Vice President Sara Duterte Carpio sa talamak na gun violence sa Pilipinas. Sinupalpal ng Malacanang. Motibo sa pagpatay kay pro-BBM vlogger Mima Alicia, hindi politikal kundi utang. Ayon po yan sa Philippine National Police. Dating Senador Bong Revilla Jr. aba pinayagan ng Sandigan Bayan na makapaglagak ng piyansa. Ba? Congrats, Boy Laya! US maglalaan ng $685 million sa HIV at TB detection o prevention sa Pilipinas. MRT3 may libreng sakay sa Agosto at Setyembre para sa mga national ID holders. Habagat, LPA at buntot ng bagyo magpapaulan sa malaking bahagi ng Pilipinas ngayong weekend. Ayon po yan sa Pag-asa. Papasok na ba ang bagyong Luis? At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Walang inaasang papasok o mabubuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na 4 na araw. Batay sa huling monitoring ng Pag-asa. Pero bakit umuulan ng basa? Pero ayon sa Pag-asa, 3 weather system ang magdadala pa rin ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ito'y magdudulot ng makalat-kalat na pag-ulan ngayong araw ng Biyernes, Sabado hanggang Linggo. Ang low pressure area sa labas ng PAR sa Eastern at Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region bago ito tuluyang malusaw. Sa Lunes naman hanggang Martes ayon sa Pag-asa, bundot o trough ng bagyo na may international name na Dolphin. Wow! Sa labas ng PAR ang magpapaulan naman sa Bicol Region, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Habang habagat naman ang magdadala ng mga isolated rain showers at thunderstorms sa Mimaropa, Calabarzon at iba pang bahagi ng Visayas. Samantala, inaasahang bababa ang halaga ng produktong petrolyo pagpasok ng Agosto. Gayunpaman, hindi dapat umasa ng malaking tapyas presyo ang publiko kahit pa bahagyang humupa ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Direktor Rino Abad ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, tinataya na aabot lamang sa 80 centavos ang maaaring maging rollback sa kada litro ng gasolina, 50 centavos naman sa diesel at 2 pesos and 30 centavos sa bawat litro ng kerosene. Samantala, batay sa forecast mula sa oil industry sources, posibleng itakda sa 50 centavos hanggang 1 peso ang kada litro ang tapyas presyo sa diesel, habang 1 peso naman hanggang 1 peso and 50 centavos ang posibleng maging bawas sa bawat litro ng gasolina. Ang adjustment sa presyo ay inaanunsyo ng mga kumpanya ng langis tuwing Lunes o isang araw bago ito ipatupad sa merkado. Nito lamang July 28 o noong Martes, nagpatupad ng big time oil price increase sa mga kumpanya kung saan 6 pesos and 80 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, 7 pesos and 30 centavos hanggang 7 pesos and 32 centavos sa diesel at 4 pesos and 20 centavos hanggang 4 pesos and 22 centavos sa kada litro ng kerosene. Masabit yung braces mo. Samantala, kinalampag naman ng mga health workers ng University of Santo Tomas Hospital ang pamahalaan kaugnay sa naunsaming 85 pesos wage increase dito sa National Capital Region. Nagsagawa ng flash mob at noise barrage ang mga manggagawa sa Sampaloc, Manila bilang protesta sa inilabas na temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Si Judge Balawitan
Dinaluhan ni kamanggagawa party list Congressman Elisan Fernando ang protesta at iginit na illegal at labag sa batas ang ginawa ng judge na pagpigil sa dagdag sahod. Diretsanding binanatan ni San Fernando si Labor Secretary Francis Tolentino at sa mga pagparig dito sa malalaking negosyante na pigilin ang wage increase. Narito si Congressman San Fernando. Secretary Tolentino, hindi namin kailangan ng drama mo. Huwag mo kaming paandaran ng drama, Secretary Tolentino. Bilang Secretary ng Labor and Employment, ang dapat na tindig mo ay pabor sa mga manggagawa. Hindi pabor sa mga malalaking negosyante. Kaugnay niyan lakay, kasuklam-suklam na barya na lang at hulugan pa ang ibibigay sa mga manggagawa, nagpetisyon pa sa korte. Ito ang reaksyon ng Trade Union Congress of the Philippines matapos ang petisyon na suspendihin ang implementasyon ng 85 pesos na daily minimum wage increase sa mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza ng TOCP Party List, may tituring ito na the height of corporate greed and desperation at patunay na kawalan ng malasakit sa mga manggagawa. Sabi ni Mendoza, ang unang 60 pesos na dapat nasa bulsa na ng mga manggagawa ngayong buwan ay gusto pang bawiin sa pamamagitan ng korte, gayon ang balanse na 25 pesos ay sa susunod na taon pa. Giit ng TUCP, hindi dapat ipagdamot ang aumento sa sahod nang dahil lang sa dalawang employer na malinaw na walang pakialam sa kanilang mga empleyado. Nalungkot naman pala si Labor Secretary Francis Tolentino matapos maunsami ang pangakong 85 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila. Kasunod ng paglabas ng temporary restraining order ng Pasig Regional Trial Court sa kahilingan ng dalawang construction company sa pauna ng arto na pag-aari ng negosyanteng si Regis Romero. Sa isang ambush interview kay Secretary Tolentino, hindi niya inaasahan ang nasabing edisyon ng korte dahil lahat anya ng kanilang ginagawa ay para sa mga manggagawa. Sinabi pa ni Tolentino na tatalima ang kanilang ahensya sa nasabing hakbang. Ganito ang paliwanag ni Labor Secretary Francis Tolentino. Siguro tayo, maging kalmado tayo ngayon. Hintayin natin ang magiging resulta ng desisyon ng isang co-equal branch. Ang ginagalang natin ng judiciary, ginawa natin na para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Subalit tumatalima tayo sa pinag-uupos ng husgado at lahat po ito ay para sa kapakanan ng manggagawa at ng mga employers. Kaugnay niyan, hindi na pwedeng bawiin o ibawas ang naunang dagdag sahod na 60 pesos sa mga minimum wage workers sa Metro Manila kasunod ng suspensyon nito kahapon. Ito po ang iginiit ng Department of Labor and Employment o DOLE isang araw matapos maglabas ng TRO ang isang korte sa 85 pesos na taas sahod. Paliwanag ni Labor Secretary Francisco Tolentino na kwenta at naihanda na ito ng mga employer kaya hindi na pwedeng bawiin ngayong araw ng sahod. Giit pa ng kalihim, wala pang inilalabas na order of suspension ang National Wages and Productivity Commission sa naturang TRO. Kahapon, July 30 nang inilabas ng Pasig City Branch o RTC Branch 152 ang TRO suspension ng Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Samantala, inamin mismo ng National Electrification Administration NEA na may mga politikong nakakalibre ng kuryente at sinasalo ang pagkalugi ng mga electric cooperative. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, ang mga hindi nabayarang kuryente ay napupunta sa system loss na siyang pinapasan ng mga ordinaryong mga mamamayan o mga consumers.
Ito niya ang dahilan kung bakit umabot sa 19% ang system loss charge sa mga consumers ng kuryente sa probinsya. Hindi idinitalya ni Almeda kung sino ang mga politikong ito, pero ayon sa kanya, ilan sa kanila ay nadadaan naman daw sa pakiusapan. Narito si NEA Administrator Almeda. I have to admit, meron talagang ganon. At madalas, Anthony, ako na nakikipag-usap dun sa mga politikong ganyan. At ina-explain ko naman sa kanila na masyadong pabigat sa electric cooperative yan. At may mga electric cooperative naman na hihikayat yung mga politiko magbayad. Nakukuha naman sa magandang usapan yan, pakiusapan, at marami na kaming nasingil na mga hindi nagbabayad na politiko. Ano naman, siguro nauunahan lang ng takot yung management eh. Pero pag napaliwanagan naman, sino sila? Yan ang tanong lakay. Sino sila? Sino balasi? Samantala, iginiit ng Malacanang ang maigting na paglaban ng Marcos Jr. administration sa lahat ng uri ng krimen. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na maaari umanong mag-hire ng gunman sa Pilipinas sa halagang 5,000 pesos. Buwelta ni Castro, kung may nalalaman palang ganitong impormasyon si Duterte, dapat sana ay tumutulong umano siya para mapigilan ang ganitong uri ng gawain. Aniya, matagal lang opisyal si VP Sara at naging presidente pa ang kanyang tatay, pero hindi anya nasa wata ang sinasabi nitong talamak na karahasan sa ating bansa. Pakinggan po natin si Palace Press Officer Claire Castro. Matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito? Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Aba, dating Senador Bong Revilla, abay boylaya na siya. Ayan, siya ay pinayagan ng Sandigan Bayan na makapaglagak ng piyansa. Paano si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, Congressman Mike Defensor. Samantala, mastermind sa pagpatay sa pro-BBM vlogger na si Mima Alicia, abay tukoy na raw ng pulisya. Ayon mismo kay PNP Chief General Nartates Jr. Ang ginagawa, arestuhin. Samantala, MRT3 may libreng sakay sa Agosto at Setyembre para sa mga national ID holders. Ayan, kumuha ka na national ID, Miss Wina. Meron ako niyan lakay. Meron ka na? Ayan, pero libre ka. alam mo lakay, hanggang ngayon hindi ko nakukuha yung ano niyan, yung ID mismo na, yung makapal na. Yung ID mismo? Oo, ang meron ako lakay yung paper pa lang. Ganun ba? Ilang taon na yun lakay. Pa-Xerox mo. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang, Coconut Palace. In-inspection ni First Lady Lisa Marcos Araneta bilang Lisa Araneta Marcos bilang paghahanda sa 49th ASEAN Summit. O nga naman nasasayang yung Coconut Palace. Ang huling gumamit yan ay si Vice President Binay Atnoli Di Castro. Samantala, pagpresenta naman ng prosecution ng Article 2 o yung unexplained wealth ni Vice President Sara, baka daw mapaaga. Ayan. At standby Raymond Dadpaas, abay mga sumasod ng 50,000 kada buwan dapat tax-free. Ayon kay Senator JB Ejercito. At may hearing ba kanina, Raymond? Dato bang pinagalitan? Sinermona ni Senator Erwin Tulfo ang mga taga Meralco at taga ERC dahil sa system loss. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang
break time. RH Break Time. Oras, Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Aba, Kuyang Larry Francisco, aloha. Alas 4:27. Ang oras na yan ay